Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Kapatid Avenids. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Kapatid Avenids, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan. Let's go! Katanungan, sino nga ba ang tunay na nagpaligpit kay Ninoy Aquino? Ihandang mabuti ang inyong mga sarili sa mga bagay na inyong maririnig at makikita. Ang pagkatugis ni Ninoy ang isa na marahil sa pinakamisteryosong kaso na hanggang ngayon ay walang solidong katapusan. Hanggang ngayon mga kaibigan, yan pa rin yung pinambabato nila sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na brutal daw yung pagkamatay ni Ninoy Aquino. Na although sinisisi nila ang ating mahal na Apo Lakay. Pero ang bali-balita ko nito mga kaibigan sa dinami-dami ng mga na-react kong mga video. Ang balita ko rito is kuwang ko raw. Daw sabi-sabi. Pero hindi ko nang pinapatunayan yung mga kaibigan. Kung baga narinig or nabalitaan ko lang din naman sa mga video na binibigyan natin ng reaksyon at komento. Diba? O detalye. Isa lang ang malinaw dito. Isinisi nila kay dating Pangulong Ferdinand Marcos ang nangyaring pagpaslang kay Ninoy Aquino noong 1993. Pero, alam mo ba na ni minsan ay hindi nila napatunayan na si dating Pangulong Ferdinand Marcos talaga ang nagpatumba kay Ninoy. At kung susurin natin ang kasaysayan, ay maaaring ikagulat mo kapatid kung sino ang lumabas na main suspect sa kaso ni Ninoy. Halika at ating pag-usapan at alamin kung sino ba talaga ang tunay na nagpatugis kay Ninoy Aquino. Lahat ng yan ay dito lang sa channel na ito. August taong 1983. Isang balang siyang tumapos sa buhay ni Ninoy Aquino. Ito ang naging mitsa ng people power noon. At siyang ginamit na propaganda ni Cory Aquino upang linlangin ang sambayan ng Pilipino. Isinisi nila ang pagkamatay ni Ninoy kay dating Pangulong Ferdinand Marcos at pinaniwalaan ito noon ng maraming Pilipino. Pero, teka lang, sino nga ba talaga ang pumaslang kay Ninoy Aquino? Pero yung mga kaibigan, naging presidente si Cory Aquino, si Noynoy Aquino, ni hindi man lang nila inimbestigan o binigyan ng hustisya kung sino ba talaga ang pumatay. Hindi man lang nila nagawa ng paraan. Sila pa yung naging pangulo mga kaibigan, pero parang baliwala sa kanila. Baka naman totoo sabi-sabi nila talaga mga kaibigan na may alam sila sa mga nangyari talaga nung araw. Lalo na si Cory mga kaibigan, di ba? May kinalaman, sabi. Di natin alam. Totoo nga ba kaya na sa dating Pangulong Ferdinand Marcos ang nagbaligpit kay Ninoy? O ang pagkamatay ni Ninoy ay isa lamang instrumento ng mga dilawan upang mapunta sa kanila ang simpatya ng mga tao? Bueno, halika at ating talakayin at himayin ang bawat detalye ng misteryosong pagkamatay ni Ninoy Aquino. Una, may katotohanan nga ba na si dating Pangulong Ferdinand Marcos ang siyang nagpatugis kay Ninoy? Ang sagot ay hindi. Ilang mga matatalino at mga eksperto na ang nagsabi na kung gusto talaga ni Marcos na tugisin si Ninoy ay kayang-kaya nitong gawin iyon habang nakakulong si Ninoy sa loob ng ilang taon.
si Ninoy ay maaalala na nahatulan ng kamatayan ng tribunal court dahil sa pagtratraidor nito sa bayan. Ngunit hindi pa nahintulot ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na mabitay si Ninoy dahil Diba, dyan pala mga kaibigan, kumbaga sinalba na siya. Kumbaga, imbis na hinatulan na siya, tinanap pa ng ating mahal na Apo Lakay mga kaibigan. Imbis na magkaroon sila ng utang na loob sa ating mahal na Apo Lakay. Pero pilit pa rin nilang pinapabagsak mga kaibigan. Hanggang ito nga, dumating yung point na si Ninoy na yung ginawa nilang instrumento na para sa propaganda ng mga dilawan. Hanggang ngayon mga kaibigan, ginagamit pa rin nila yan. Sa tingin siguro nila, uubra pa yung mga ganyang paninira nila sa ating mahal na Bongbong Marcos. Malabo na. minsan sa naging matalik na magkaibigan na bago ng takbo ng kanilang samahan nang maging magkatunggali sila sa politika. At isa pa, kung itutumba talaga siya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, bakit pa kailangang paalisin ito ng bansa at hintayin na makabalik muli bago ipasa sa Senate? Oh boy! Nasaan ang logic doon mga kapatid? Nang kailangan ni Ninoy Aquino ang isang operasyon, heart bypass, personal na inayos ni Madam Imelda Marcos ang kanyang paglipad patungong US kasama ang kanyang asawa na si Cory Aquino at lahat ng kanilang mga anak. Kahit na naging taksil si Ninoy, ay hindi pa rin pinabayaan ni na dating Pangulong Ferdinand Marcos at Madam Imelda Marcos na mamatay si Ninoy sa sakit nito. Kung tutusin, ay pwede na nga nilang hayaan ito na atake na lang sa selda. Pero ipinagamot pa ng mag-asawa si Ninoy upang makabawi ito ng lakas. Hindi ba mas kumbinyente para kay dating Pangulong Ferdinand Marcos na ipatumba si Ninoy habang nakakulong ito? Dito pa lang ay makikita na natin ang butas ang mga bintang ng mga kaaway kay dating Pangulong Ferdinand Marcos tungkol sa pagkamatay ni Ninoy. At alam niyo ba mga kapatid, habang nasa US ay nabigo si dating Pangulong Ferdinand Marcos na bigyan ng paalala si Ninoy tungkol sa isang intelligence report na nagsasabing ililigpit siya ng mga komunista sakaling bumalik siya ng Pilipinas. Ito ay dahil di umano takot ang komunistang grupo sa mga impormasyong pwedeng ilabas ni Ninoy sa ating gobyerno. Kung tutusin, ay pwede na ngang huwag bumalik ng Pilipinas si Ninoy. Sana ay nakinig na lang siya sa babala ni dating Pangulong Ferdinand Marcos at itigil na ang nakakalasong ilusyon nito na gawing komunista ang ating bansang Pilipinas. Pero hindi nakinig si Ninoy. Matapos ang matagumpay na pagpapagamot sa Amerika, ay bumalik ito sa bansa upang ipagpatuloy ang kanyang adhikain. Kaya naman, pagsapit ng August 21, 1983, gamit ang alias na Marshal Bonifacio sa isang peking passport, ay walang habas na tinugis si Ninoy habang bumababa sa eroplano. Siya ay binaril ng malapitan bago pa man siya makatapak muli sa kanyang sariling lupain. Nagkatotoo ang hinala ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, pero lumalabas na bagyang tumpak lamang ang ulat mula sa intelligence. Ang banta ng pagpapatumba kay Ninoy ay hindi direktang nagmula sa mga miyembro ng Communist Rebels, kundi galing sa loob mismo ng pamahalaan, sa mga politiko na may agenda at siyang lihim na konektado sa mga komunistang grupo. Para sa mga hindi nakakaalam na dapat ninyong malaman, lumalabas sa investigasyon ng mga opisyal ng militar na inatasan ng Pangulo na arestuhin at secure si Ninoy sa oras na dumating ito mula sa Amerika
ay nakatanggap di umano ng pangalawang tagubilin na hindi galing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos, kundi mula sa utak, sa likod ng pagpaslang. Maya-maya mga kapatid ay mabibigyang linaw natin kung sino ang nagbigay ng tagubilin na ito sa mga securities at ang pagkatugis na ito kay Ninoy ang siyang naging mitsa ng people power. Isang panghihimagsik na pinangunahan ni Cory Aquino upang batalsikin sa pwesto noon si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Malinaw na ang layunin kung bakit ipanatumba si Ninoy ay ibagsak si Marcos dahil Para makabuo sila ng propaganda, no? Nang pwedeng ibato or ibatong paninira sa ating mahal na Apolacay or Isisi. Grabe yung mga utak ng mga tao nung araw, no? Para lang sa sarili nilang kagustuhan, mga kaibigan. Handa nilang patayin kahit ka mag-anak nila. wala nga namang ibang katunggali si Marcos noon, kundi si Ninoy lamang. Madaling nauto ang mga Pilipino. Hindi na naisip ng marami na imposibleng ipatumba ni dating Pangulong Ferdinand Marcos si Ninoy dahil malaking impormasyon ang kailangan ng gobyerno mula rito tungkol sa makakaliwang grupo o komunistang grupo na pinangunahan itong ipatayo kasama si Zuma Sisur. Pero, sino nga kaya ang gumawa ng karumal-dumal na pagpaslang na ito? Kung babalikan natin ang kasaysayan kahit kailan, ay hindi nila napatunayang si dating Pangulong Ferdinand Marcos ang napatumba kay Ninoy. Kahit kabila ang mga paratang nila dito. Pero di nagtagal ay may lumabas na impormasyon na kalaunan ay napatunayan ng korte na siyang direktang may kinalaman sa pagkamatay ni Ninoy. Oh boy! Handa ka na ba, kapatid? Oh boy! Ang isa sa mga pangalan na lumitaw na siyang may kinalaman sa pagkamatay ni Ninoy na labis na ikinagulat ng mga Pilipino ay walang iba kundi si Eduardo Danding Cuangco Jr. Oo, tama ang iyong narinig, kapatid. Isang Cuangco ang lumitaw na main suspect sa pagtugis ni Ninoy. Imposibleng tugisin ni Marcos si Ninoy, ang isang bagay na hindi natin may tatanggi kay dating Pangulong Ferdinand Marcos o nang kahit ang kanyang mga kalaban ay sasang-ayon na si dating Pangulong Ferdinand Marcos ay sadyang matalino. Ang pinakamalaking tanong dito ay sa kabila ng kontrol ng mga Cuangco Aquino sa gobyerno sa panahon ng Administrasyong Cory from 1996 hanggang 1992 at Noynoy Aquino 2010 hanggang 2016 ay bakit walang nangyaring pag-usad sa investigasyon ng pagpaslang kay Ninoy? Grabe, ano? Sila lang din nagtatago ng mga lakon. Tinago nila yung ganyang klaseng mga naalaman nila. Hindi na nilantad. Kasi bagay, pag nilantad kasi nila mga kaibigan, pag sinabing Cuangco kasi, kamag-anak ng mga Aquino yan eh. Kaya hanggat maaari, tinatago na lang nila para hindi masira yung imahe nila magkamag-anak. Ito ba ang patunay ng isang pagsasabuatan o isang nakapipinsalang akusasyon lamang sa sistema ng hudikatura ng ating bansa? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si Aito Kainang, sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.